Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating one-year Bible reading at ngayon po ay day 118 ng ating Bible reading for this year. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Chronicles chapter 19. Hindi nagtagal ay namatay si Nehas na hari ng mga Amonita. Ang anak niyang si Hanun ang humalili sa kanya. Sinabi ni David, "Napakabuti sa akin ni Nehas. Kailangang kaibiganin ko rin ang kanyang anak." Kaya nagpadala siya ng mga sugo upang ipahatid ang kanyang pakikiramay kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pagdating ng mga sugo, sinabi kay Hanun ng mga prinsipe ng Amon, "Naniniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga iyan bilang mga espiya at upang malaman kung paano sasakupin ng ating bansa?" Dahil dito ay ipinahuli ni Hanun ang mga sugo ni David. Pinaahitan ang balbas at ginupit ang kanilang kasuotan at pinauwing nakahubo. Ngunit nahihiya silang umuwi. Nang malaman ni David ang nangyari, iniutos niyang salubungin ang mga ito at ipinagbilin na sa Jericho muna pansamantalang manatili hanggang hindi tumutubo ang kanilang balbas. Alam ng mga Amonita na ang ginawa nila'y ikagagalit ni David. Kaya nagpadala si Hanun ng 35,000 kilong pilak sa Mesopotamia, Syria, Maaka at Soba upang umupa ng mga karwahe at mga ngabayo sa mga lupaing iyon. Nakakuha sila ng 32,000 karwahe at nakasama pati ang hari ng Maaka at ang kanyang hukbo. Doon sila nagkampo sa tapat ng Medeba. Dumating din ang mga Amonita mula sa kani-kanilang mga lungsod at humanda rin sa paglaban. Nang malaman ito ni David, ipinalabas niya ang kanyang mga mandirigma sa pangunguna ni Joab. Lumabas ang mga Amonita at humanay sa mga pasukan ng lungsod, samantalang ang kanilang mga haring kakampi ay humanay naman sa katapat na malapit na doon. Nang makita ni Joab na dalawang pangkat ang kaaway nila at nanganganib sila sa unahan at likuran, nagdalawang pangkat din sila. Pumili siya ng matatapang na mga Israelita at ipinaharap sa mga taga-Syria. Ang mga iba naman na pinangunahan ng kapatid niyang si Abisai ay pinaharap sa mga Amonita. Sinabi niya rito, "Kung matatalo kami ng mga taga-Syria, tulungan mo kami. Kung kayo naman ang matatalo ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob. Lalaban tayo ng buong tapang alang-alang sa ating mga kababayan at sa mga lungsod ng ating Diyos." Mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Nang magsagupa ang pangkat ni Joab at ang mga taga-Syria, napatakbo nila ang mga ito. Nang makita ng mga Amonita ang nangyari, pati sila'y umurong papuntang lungsod. Hinabol naman nila o sila ng pangkat ni Abisai. Pagkatapos bumalik na si Joab sa Jerusalem. Nang makita ng mga taga-Syria na wala silang kalaban-laban sa Israel, humingi sila ng tulong sa mga kasamahan nila sa ibayo ng Ilog Euphrates. Tumulong naman ang mga pangkat na pinamumunuhan ni Sophak, pinuno ng hukbo ni Hadadezer. Agad namang ibinalita ito kay David at noon di inihanda niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at humanda sa pakikipaglaban. Sinalakay sila ng mga taga-Syria, ngunit napaurong na naman nito ng hukbo ng Israel. Nakapatay sila ng 7,000 nakakarwahe at 40,000 kawal na lakad kasama ang kanilang pinuno na si Sophak. Nang matalo ng Israel ang mga haring kakampi ni Hadadezer, sumuko ang mga ito, nakipagkasundo kay David at nagpasakop sa kanya. Mula noon, ayaw nang tumulong ng mga taga-Syria sa mga Amonita. 1 Chronicles chapter 20. Nang sumapit ang tagsibol sa panahon ng karaniwan ang mga hari na nakikipagdigma, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab at sinalakay ang lupain ng mga Amonita. Umabot sila sa Raba. Kinubkob nila ito at pagkatapos ay sinunog nila. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Kinuha ni David sa ulo ng Diyos-Diyosang si Molek ang koronang ginto nito at natumitimbang ng 35 kilo. Tinanggal niya mula rito ang nakapalamuting mamahaling bato at inilagay niya sa kanyang sariling korona. Marami siyang kinuhang mula sa nasamsam sa lungsod. Binihag niya ang mga mamamayan. Binigyan niya ang mga ito ng mga lagari at ibang pang
matatalim at matutulis na kasangkapang bakal at sila'y sapilitang pinagtrabaho. Ganon din ang ginawa niya sa lahat ng mamamayan ng iba pang lungsod ng mga Amonita. Pagkatapos si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem. Pagkatapos nito ay nakipaglaban naman sila sa mga Filisteo sa Gezer. Sa labanang ito, napatay si Sibekay na Husatita, si Sipay na nagmula sa lahi ng mga higante at natalo ang mga Filisteo. Sa isa pang pakikipagdigma laban sa mga Filisteo, si Lahim na kapatid ni Goliath na taga-Gat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habian ng tela. Sa isa pang labanan na naganap naman sa Gat, may isa pang higante roon na may 24 na daliri at tiga-6 sa paa at kamay. Nang laitin nito ang Israel, pinatay ito ni Jonathan, ang pamangkin ni David, sa kanyang kapatid na si Simea. Ang mga higanteng ito ay buhat sa lahi ng mga higanteng taga-Gat at napatay silang lahat ni David at ng mga tauhan niya. 1 Chronicles chapter 21. Nais guluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan nito si David na mag-census. Dahil dito, inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng hukbo na alamin ang bilang ng mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan at iulat sa kanya. Ngunit sinabi ni Joab, halimbawang ang mga tao ay paramihin ni Yahweh ng makasandaang beses, hindi ba't sila'y mga lingkod mo pa rin at ikaw ang kanilang marangal na hari? Bakit pa ninyo kailangan gawin ito, kamahalan? Bakit pa ninyo bibigyan ng dahilan upang magkasala ang Israel? Ngunit nanaig ang utos ng hari, kaya't si Joab ay naglibot sa buong lupain at pagkatapos ay nagbalik sa Jerusalem. Iniulat niya kay David ang kabuuang bilang ng kalalakihang maaaring gawing kawal sa Israel ay 1,100,000 at sa Juda naman ay 470,000. Ngunit hindi niya sinama sa census ang lipi ni Levi at Benjamin sapagkat labag sa kanyang kalooban ang utos na ito ng hari. Nagalit ang Diyos sa ginawang ito kaya pinarusahan niya ang Israel. Sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, Yahweh. Patawarin mo sana ako sa aking kahangalan. Sinabi ni Yahweh kay Gad, ang propeta ni David, pumunta ka kay David at sabihin mo sa kanya, sinabi ni Yahweh, pumili ka sa 3 bagay na maaari kong gawin sa iyo. Pumunta nga si Gad kay David at pinapili ito, 3 taong tagutom, 3 buwang pananalanta ng mga kaaway, o 3 araw na pananalanta ng Diyos sa pamamagitan ng salot sa buong Israel na isasagawa ng anghel ni Yahweh. Magpasya ka ngayon upang masabi ko ito kay Yahweh, sabi ni Gad kay David. Napakahirap ng kalagayan ko, sagot ni David. Gusto kong si Yahweh ang magparusa sa akin sapagkat mahabagin siya. Ayaw kong tao ang magpaparusa sa akin. Nagpadala nga ng salot sa Israel si Yahweh at 70,000 ang namatay sa kanila. Sinugo ng Diyos ang isang anghel ni Yahweh upang wasakin ng Jerusalem, ngunit nang wawasakin na ito, ikinalungkot ni Yahweh ang nangyayari. Kaya't sinabi niya, tama na, huwag mo nang ituloy yan. Ang anghel noon ay nakatayo sa tabi ng giikan ni Ornan na isang Jebusayo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ni Yahweh sa pagitan ng langit at lupa. May hawak itong espada at nakaamba sa Jerusalem. Si David at ang matatandang pinuno ay nagsuot ng damit panluksa at nagpatirapa. Tumawag siya sa Diyos, ako po ang nag-utos na alamin ang bilang ng mga tao. Walang kasalanan ang mga taong yan o taong bayan. Kaya ako at ang aking angkan na lamang ang inyong parusahan. Huwag ninyong idamay sa salot ang mga tao. Si Gad ay inutusan ng mga anghel ni Yahweh upang sabihin kay David na magpunta sa giikan ni Ornan na Jebusayo at magtayo roon ng altar para kay Yahweh. Sumunod naman si David sa ipinasasabi ni Yahweh kay Gad. Gumigiik noon si Ornan kasama ang 4 niyang anak na lalaki. Nang makita nila ang anghel, nagtayo ang mga anak niya. Nakita ni Ornan na dumarating si David kaya sinalubong niya ito. Nagpatirapa siya bilang pagbibigay galang. Sinabi ni David, bibilhin ko ang lupang ito para pagtayuan ko ng altar ni Yahweh upang matigil na ang salot na namiminsala sa bayan. Sa inyo na lang po ito at huwag na ninyong bayaran, sagot ni Ornan.
Kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong gawin. Narito po ang mga toro para sa paghandog na sa susunugin at ang mga kahoy na gagamitin sa paggiik para gawing panggatong. Narito rin po ang trigo para sa handog na pagkaing butil. Lahat pong ito'y sa inyo na. Ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. Kaya't binili ni David kay Ornan ang lugar na iyon sa halagang 600 pirasong ginto. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh at nagdala ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Nanalangin siya kay Yahweh at sumagot naman si Yahweh sa pamamagitan ng apoy buhat sa langit upang sunugin ang mga handog sa ibabaw ng altar. Iniutos ni Yahweh sa anghel na isuksok na ang espada at sumunod naman ito. Noon, natiyak ni David na pinakinggan siya ni Yahweh, kaya't nag-alay si David ng mga handog sa giikang pag-aari noon ni Ornan na Jebuseo. Noon, ang tabernakulo ni Yahweh ay ginawa ni Moises sa ilang at ang altar na sunugan ng mga handog ay nasa burol na lugar ng pagsamba sa Gibeon. Ngunit hindi makapunta doon si David upang sumangguni sa Diyos sapagkat natatakot siya sa espada ng anghel ni Yahweh. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.